Panginoon God, upang ikaw ay aming pasalamatan, papurihan, dakilain, at sambahin, Panginoon God, sa lugar na to. Hallelujah! Tunay o Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya Lord, hinihingi po namin na sabahan mo kami na iyong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen! Amen! Let's all clap our hands! Come on! You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Whoa, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change as your presence now invade. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, let's shout our praise to God. Okay, may gagawin po tayo. Sabi po dito, when our praise goes up, His rain comes down. Amen? Sino po dito gustong maranasan ang rain na dala ng Panginoon? Yes, sige po. Atin pong itaas ang ating mga pagpupuri sa Panginoon. Ha! And 1, 2, 3. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, let's sing louder. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. I know we can sing louder than that. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, let's sing louder. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain goes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise and celebrate, King of glory enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of. Make it louder! Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his
want, God, na yung praise namin ay pataas ng pataas ang level. Amen. So we're still celebrating or binibigyan po natin ng diin ang Holy Ghost this August. And you know what? Pwede po ba na ulitin natin yung ginawa po natin kanina na our praise goes up. Pero ang gagawin po natin this time, paloob naman po natin habang pababa. And babaguhin lang po natin na onti yung wordings natin. Kumbaga, we breathe out lahat ng mga negativities and we breathe in the Holy Spirit from the Lord. Can we do that? Pwede po ba itaas po natin mga kamay natin? We breathe out and we surrender it to you, Lord God, all the negativities, and we breathe in your Holy Spirit. One more time, let's do it. Lord God, we're lifting up to you everything, our doubts, our fears, everything, Lord God, and let your Holy Spirit breathe in our lives. One more time, for the last time, we close our eyes and let's surrender it all to God. Lord, we surrender it all to you. And we breathe in your Holy Spirit this morning. So, Lord Jesus, because we know, Lord God, we want to give you all the praises, all the worship, God. Oh, Lord Jesus, come on. Let's worship God in our own words. Oh, Lord Jesus, we worship your name this morning. We surrender everything to you and let your Holy Spirit be upon us right now. Oh, Lord Jesus, Jesus, your powerful name, God. Oh, hallelujah. Oh, in your name. Let's sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. Sing all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above the moon. Come on, let's sing louder your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. Sing all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above the moon. Come on, let's sing more power. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the moon. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above the moon. And the angels cry, holy, sing all creation, nations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. One more time, your name. Your name is the highest. Come on. Your name is the greatest, God. Your name stands above the Lord. All thrones and dominions, all power and possessions. Your name stands above the Lord. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the Lord. No dominion, all thrones
and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, only forever. And my God, hear your people say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. My sons, it's your name, what the voice sing. It's your name. Is the highest. It's God, your name. It's the greatest, God. It's your name stands above them all. All thrones, and dominions, all powers, and positions. It's your name stands above them all. Come on and say with authority, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, God, holy. You are lifted high, God, holy, holy forever. Oh Lord, hear your people say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, it's the name above. It's the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names is the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, sing how great is our God. Sing with me, how great you are great. You are great. Oh, see how great. How great is our God. God, you are great. On the voice to sing, how great is our God. Yes, you are. Sing with me, How great is our God, and all will see how great, how great. is our God. Your name is the highest. Your name is God. Is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and
possessions, your name stands above. Come on, let's sing with authority. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and possessions. Your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. The name makes the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing name above the names. It's the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. My God reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My God reigns. How great is our God. 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 So Lord God, sing me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Oh, yes, Lord, we worship your name. We lift your name on high. Lord, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig sa aming Panginoon. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Kaya pala sa umagang ito, tinatanghal ka namin, tinataas ka namin, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord Jesus. Sama-sama bilang yung mga anak na ito kami, Panginoon, sama-sama nagpapasalamat sa iyo, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Sige po. Tayo, habang po tayo muupo, pakingitian mo nga po yung katabi mo. Yan, amen. Praise God. Kamusta po tayo sa mga nakalipas na araw? Amen. God is good. All the time.
Amen. How about you? Are you good? Yan, amen. So, sama po natin sa prayer yung mga mag-e-exam ng APCAT today ng alas 12:30. So, sama po natin yung pamangkin po ni Pastor Ani, si Ethan, and anak po ni Pastor Mike and Pastora Nemia. Yan. Sila po ay mag-take ng APCAT exam. Yan. So, amen. So tayo po ipatuloy po sa ating mga gawain, and we really thank the Lord kasi kahit na mga lipas na araw ay mainit, biglang uulan, and some of you ay nagkaroon ng karamdaman, but ito tayo ngayon, thank God, hindi po nayaan ng Lord na lumala ang ating mga karamdaman. So, okay, patuloy po tayong pakiramdam po natin patuloy ang pagkilos ng Lord sa umagang ito sa pamamutan nating gawain. And ngayon po pakinggan po natin yung ilang po mga updates, pagbati at mga concern. So tawagin po natin ang ating Prime Leader, Hannah. Thank you po, Pastor. Ayan. Nagsiselebrate po tayo ngayong araw dahil meron po tayong VIP. Ayan, batiin po natin si Mary Joy Banawa, taga Rosario, Cavite po, and invited po siya ni Hannah Grace Hate. At itong kantang ito ay para sa'yo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Ayan, welcome sa SOB Cavite, and masaya kami nakasama ka namin. Lalo na yung nag-invite, syempre gusto niya matanggap yung, at ma-experience mo yung love ni Lord dito sa church natin. At ganun din, binabati po natin yung mga nagsiselebrate po ng birthday at wedding anniversary ngayong August. Ayan, napakadami po nagsiselebrate ng birthday po. Noong August 8 po, birthday po ni Brother Justin Carl Aguha. Noong 9 naman po, birthday po ni Sister Amy Bella and ni Pastora Nemia Turla. Asawa po siya ni Pastor Mike, nakapatid po ni Pastora Ani. Ayan, and noong 10 po ay birthday naman po ni Tatay Rodi Agaw. No, at sa 12 naman po, bukas po, birthday po ng PL po natin, PL Allen Jacob Bautista. Ayan, happy birthday. And kay Brother Paul David Bagnas, birthday din po ni Sister Dolorisa Lucen Sualep. And birthday po din ng ating Kid Zone, si Aaron Hate. Sa 50 naman po, birthday po ulit ng isa po nating Kid Zone, si Vic Emmanuel Bagnas. At birthday din po ni Sister Vilma Peña. Sa 60 naman po, birthday po ni Danica Kulan-Kulan. And sa 17 po, birthday naman po ni Sister Corintas May Abisada. At sa mga nag-wedding anniversary naman po, ayan, happy wedding anniversary po sa 19 kay Brother Judy and Sister Richelle Macaraig. Kaya itong kanta pong ito ay para sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Ayan. Again, maligayang bati po sa mga nagdiriwang ng karawan nila sa wedding anniversary. Sabi nga po, another year, another blessing from the Lord po. Kaya God bless po sa inyong lahat. And sa additional announcement po natin, gusto lang po nating magbigay po ng condolences po sa family po ni Cedric, sa lola niya po, na pumanaw po. Ayan. And pag-pray po lang natin, pati po yung mga nasa prayer of healing po natin, isama po lagi natin sa prayer. Bantayan po natin sa prayer ang bawat isa. Lalo na po yung team po na ating month ngayon ay August No Holy Ghosting. So, bantayan po natin sa prayer. Lagi po tayong mag-prayer in the Holy Spirit po. At mamaya naman po, patuloy po yung ating process. Ayan po, and malapit na rin po yung graduation ng ating BCLC class. Ayan, kung may absent po kayo, connect lang po kayo sa mentor nyo kay Pastora po. At sino po dito ang excited sa victory retreat po natin na nalalapit na? Amen! Ayan!
So, sa August 25 at 26 po, meron po tayong Victory Retreat at dito po natin gaganapin yon. As for your mentors po for registration po ng ating Victory Retreat. Ayan. And thank God po sa mga gawain po natin. Kaya nga po, as a part po ng operatory giving po natin, gusto ko lang pong tanungin, ano po ulit yung buwan ngayon? August, di ba po? Apat na buwan na lang, Burmans, Pasko na naman po. And sabi nga po, di ba sa meme na nakikita po natin sa, sa Facebook, 4 na buwan na lang may 13th month na naman. Sino po bang di ma-excite sa 13th month, di ba? Ayan. Yan po mga excited po yung mga nagtatrabaho po. Siyempre excited din yung mga mabibigyan ng aginaldo. So, for the remaining months po of 2024, ano pa po ba yung ini-aim po natin? Sino po ba dito yung natanggap na po yung open doors nila? Meron na po ba? Amen. So, for me po, na-receive ko na po yung promise word ko na 2024. Yung nabunot ko po kasi ay success. Ayan. And last March po kasi ay na-receive ko po yung dream job ko po bilang maging software engineer po. Sa totoo lang po, himala po ni Lord kung nasa man po akong posisyon ng buhay ko po ngayon. I pray for this job po because naniniwala po ako na yung career ko po dito po tataas, ayan, tataas din yung sahod. And I believe na natutulungan ko po yung pamilya ko and syempre po yung SOB family, dun sa salary po syempre na matatanggap ko. Pero kung makikita niyo po, himala din po kung paano ko na ma-manage yung finances ko sa trabaho ko po, sa family ko po, and syempre sa ministry ni Lord. Syempre po, dahil po entry level lang po ako, ibig sabihin po fresh grad, so maliit pa po yung sahod. And umuwi po ako from Makati, Kawit Makati po, everyday. And sabi ko kay Lord, pag pinagpe-pray ko na mahalin ko pa yung trabaho kahit napapagod ako. And God is faithful. Ngayon po, nakatira po ako sa staff house po namin sa Makati. And nauwi na lang po ako every Wednesday po para maabot ako po yung midweek service and every weekend po. And nakakatulong po ito para makatipid po ako syempre ng pamasahe. Ayan po. And God help me also to give back po sa family ko. Nakakatulong na po ako bumili ng konting grocery, nasa bills, ayan po yung mga bayarin. And syempre nakakabili na din po ako para sa sarili ko kahit papano. And yung magandang part po nun, I can give back po sa church po natin. Kasi through obedience and trust ko syempre kay Lord, kaya ako binibigay. And also, God help me through SOB Kawit po. Ayan. And sabi ko nga po, mula kid zone pa lang ako, hanggang ngayon na working na ako. Nagpapasalamat po ako kasi yung spiritual family ko po yung tumulong po sa akin para mag-encourage po sa akin. And syempre, lagi po nagpe-pray para sa akin. And para sa lahat po na nandito ngayon, ano pa po ba yung ini-aim po natin? So whatever we are praying for, I pray na lahat ng yan will become an answered prayer. And lahat po ng pinagdadaanan natin maging powerful testimonies and thanksgiving para kay Lord. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sabi po sa 16, rejoice always. 17, pray continually. And 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya po magbigay po tayo na may kagalakan at pasasalamat. God bless po. At sumabay sa awiting palangit, magpaiiwan pagkakakumangit. Parara-parara-papa, sumama ka sa pagdiriwang. Huwag maiyak, tama na ang sela. Purihin ang Diyos, paparapa, umawi ng buong lakas. Sumigaw sa galak, paparapa, sumaya na may sigla. Ibalakpak ang kamay, paparapa, ipadyak ang mga paa. Sambay sa sasaya, paparapa, tarana, tarana, tarana. Paparapa, 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 paparapa.
Amen, amen, amen. Hallelujah! Hey! Hey guys! What's up guys? Yun. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong tumayo at itaas ang ating mga kamay. At sabay-sabay din po tayong magdeklara in count of 3. 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because of great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Yes, amen! Again, thank you, Christian, sa pangunguna sa ating declaration. Amen. Wow. Mga bata, mga kabataan, young professional, maging kababayan kalakihan ay amen. Nakasama po natin at nangunguna sa atin sa declaration. Ayan. Okay, so patuloy po natin pinahawakan yung power ng declaration, and we know and we believe na talagang ito po ay pangako ng Lord sa bawat sa atin. So marami na po tayong mga kasamahan na napasok yung kanilang mga paunang mga open doors. May mga na-promote, may mga yung dinidesire ay nakamit nila. Iba naman ay nagbukas ang pintuan sa mga ministries. Kaya yan, amen. So kanina po, meron po tayong panibagong in-endorso sa ating Kids Zone na matagal po niyang pinag-pray, pero finally, so natanggap natin yung word na yes. So officially atin pong in-endorso si Cha sa Kids Zone. So and formally atin din pong ini-endorso sa dancer naman po si Abby. Yan. So sa ating head ng dancer, yan, welcome po natin yung mga bago nating kasama sa ministry. And actually, marami pa po tayong mga i-endorse sa mga ministry na wow, na naramdaman nila yung challenge and yung calling ng Lord. Meron po tayong madadagdag sa ushers, so marami po tayong madadagdag. Okay po yung madadagdag, wala pong bawas. Yan. So, okay lang po nadadagdag. Yan. So, ibig sabihin, wow, nafe-feel po natin, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen. So, sa umaga po ito, dahil ang ating pong binibigyan diin pa rin ay yung ating tinatawag nating Holy Ghost thing, hindi po ghost, kundi Holy Ghost thing. So, salamat po sa ating mga OJT sa FG. Ayan. Na talaga namang wow. So, kaya hindi po kayo magugulat na marami po tayong mga bagong nakikita sa harapan. Yan po yung mga bagong pumapasok sa ministry. Yan, na ating pong pinaprocess. Kasi tayo po may process, kaya hindi po kaagad. Meron po kasi tayong mga process, yung mga bagong pasok sa ministry, under, po sila, observation and process po ng mga head po natin. Ayan. So, hopefully, ang Kids Zone po natin ay sooner or later, ay hahatiin na po natin sa masyadong bata, saka po junior. Kasi meron po tayong mga nagiging pa-teenager na ng mga Kids Zone. So, ang hirap po ng teacher kapag mix po sila. Kaya, ayan po. So, kaya tayo po ay nag-welcome ng maraming teachers. Actually, ang Kids Zone po, nananawagan po sa mga lalaki. Baka po mayroong gustong lalaki magturo. Ayan. So, yan. Kasi po, pati po dancer, baka po mayroong lalaking dancer. Oo. Oo. Kahit hindi po siya macho dancer. So, dancer kasi minsan si Dirk lang nando, no? So, kailangan po natin ng mga lalaking dancer. Yan. So, yan po yung ibang mga ministry po natin, no? Nagtatrain din po tayo sa ating sound. Yan. And sa lights. So, marami po tayo. Multimedia, kailangan din po natin ng mga kasama pa sa multimedia kasi kailangan po natin ng maraming mga cameraman and monitor or pindot doon sa ating multimedia. Yan. So, kaya kita niyo po sa Iman po, ang kalat niya, di ba? Kasi siya takbo po ito, tatakbo doon dahil kulang po sila ng tao. Yan. So, kaya yung may gift, yung mga magagaling sa computer, magagaling sa mga pag-edit, kailangan po natin dahil tunay ngang ang dami, lumalawak po yung ating
paraan ng pag-express ng message, no? Kasi gaya po yan, ang cuties, meron pong every week na nilalabas ng mga reels. And also we have sa multimedia, meron po tayong mga inilalabas. Kaya ang nagle-leveling up po tayo, kaya kailangan po natin ng marami pa pong tao. Okay, so sa ministry, sino po din nag-enjoy po kayo sa ministry niyo ngayon? Amen. So definitely, dapat na-enjoy po natin yung ating ministry. So, ang tanong po dito, paano ba tayo mananatiling on fire? Kasi ang topic po natin about Holy Spirit, dapat tayo church on fire. Kanina po, nasa likod po ako habang tayo nagpe-praise and worship. Wow, sabi ko, nakakatawang pagmasdan, no? Kasi mabata, young people, men, women's, and maging yung ating mga once upon a time young, no? Ayaw natin sabihin matanda, no? So, once upon mga medyo mas lamang edad sa atin. Pero wow, masayaw, pumapalakpak, tataas ng kamay. So palakpakan po natin mga sarili natin, no? Ibig sabihin, nafe-feel natin yung pag-worship sa Panginoon and nadadagdagan po tayo ng way ng pag-express sa ating pagsamba sa Panginoon. So ngayon, ang tanong po natin, paano ba tayo mananatiling on fire? So ito po ang ating topic for today, no? Kailangan po nating i-download. Uso po ngayon pag-download ng mga apps. Di ba? So, kailangan po natin i-download. Mag-download po tayo ng apps. Ito po yung apps natin. The apps for keeping on fire to the Lord. Ayan. Para po tayo manatiling nag-aapoy sa ating paglilingkod, mainit na naglilingkod sa Panginoon, dapat po natin i-download itong apps na ito. Nabibigay ko po sa inyo today. So, in Matthew chapter 4, verses 1 to 11, Matthew chapter 4, verses 1 to 11, or Mateo 4, 1 hanggang 11. Pero ang babasahin lang po natin yung verse 1 and verse 2. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And in verse 2, after he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. So sa kanyang pagkagutom na yon, lalo niya na-encounter, ang kagandahan po dito, na-encounter niya yung pagkagutom. Yan. So, pero sa pagkagutom natin, nandyan din ang kaaway. No? May bulong ang kaaway. So si Jesus, na-encounter po niya, si Satan, binubuli siya, di ba? Nagutom siya, kaya sabi doon, sa mga binigay ni Satan doon, hindi ba ikaw ay makapangyarihan, di mo gawin tinapay ang mga batong yan. Kung nagugutom ka, gawin mong tinapay. Gawin mong cake yung isa, o gawin mo, parang gano'n, no? Siyempre, makapangyarihan ka, pwede mong gawin. No? Ano man tinapay, mamon or putok or ano mang tinapay. Kasi makapangyarihan ka. Pero mga natin dito, si Jesus, kahit na nandoon yung gutom siya, pero nandoon pa rin yung kanyang pag-iisip na siya po ay nandoon sa kalooban ng Diyos. So sinabi niya dito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Okay? Kundi sa salita ng Diyos, salita nagbumula sa Diyos. So, kaya makita natin, si Satan, magaling din po sa mga verses yan. Yun nga lang, hindi niya ina-apply. Ginagamit lang niya pang udyok. Pero, ang kaganda lang po tayo, pag tayo ibabad sa salita ng Panginoon, na naintindihan po natin, ito po naging armas po natin para kontrahin yung ginagawa ni Satan. So, ano ba yung mga apps na yan na dapat natin i-download? Una-una, para ma-enjoy mo yung ministry o ma-enjoy mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, ma-enjoy natin pagsamba sa Lord, dapat tayo po ay may anointing ng Holy Spirit. Okay? Una, dapat ma-download natin ang anointing ng Holy Spirit. Yan. Sabi nga, kapag ang banal na Espiritu nasa iyo, nandoon mararamdaman mo yung kapangyarihan, maramdaman mo yung wisdom na nagmumula sa Lord. Kaya maraming bagay na hindi mo naintindihan noon, naiintindihan mo na ngayon. Dati ginagawa mo lang isang bagay, pero ngayon, ginagawa mo, nagugulat ka sa sarili mo, bakit nag-change yung iyong ginagawa? Dati pa nag-worship ka, parang wala lang. Pero ngayon, feel mo yung pag-worship because ang Holy Spirit ang siyang kumikilos sa iyong buhay. Amen. Kaya kung gusto po natin lalo pang maging katulad ng karakter ng Panginoong Hesus, dapat ang Banal na Espiritu ay aktibo sa ating buhay.
So we need the anointing of the Holy Spirit. Kaya po this month, sabi nga, don't disturb Holy Spirit at work. So itong buwan na ito, hayaan po natin ang Banal na Espiritu ay magawa niya yung gusto niyang gawin sa buhay po natin. Okay? So ibang hindi pa niyo masyadong maliwanag naranasan ng Holy Spirit, ito yung season na gusto niyang maranasan po natin na mas malalim kung ano bang Holy Spirit and gaano kahalaga to sa ating buhay. Amen. So, sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8, Acts chapter 1 verse 8, o mga Gawa 1:8, datapwat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sabi doon, tatanggapin nyo ang kapangyarihan. So, ang Holy Spirit, pag sumaatin, yung kapangyarihan na pangako ng Panginoon ay mararanasan po natin. Kaya nga nangyayari ngayon, pag ang Banal na Espiritu nasa iyo, ang daming mga bagay na hindi mo kayang gawin, nagagawa mo na. Yung mga bagay na hindi mo kayang i-resist, nare-resist mo na. Yung tukso, ngayon, dati magagalitin ka, ngayon parang may control ka na. Kasi yung bunga ng Espiritu ay sumasa atin. Kaya importante po talaga ang Banal na Espiritu nasa atin. Diba? So, kaya po dapat natin laging ina-acknowledge yung Holy Spirit. Meron po isang pastor talagang morning pa lang, noon pray yan, good morning pati ang Holy Spirit, good morning Holy Spirit, good evening Holy Spirit. Kasi kailangan po natin lagi ina-acknowledge yung tatlong kapahayagan ng Diyos sa ating buhay. Amang sumasalangit, Panginoong Hesus at ating tagapagligtas at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga yung mga nag-encounter, di ba, kahit nasasakyan ka, o rabasik kaya rasan, darabasik kaya rabababa. Huwag mo lang ilakas kasi baka kala nung katabi mo, mangkukulam ka, nangungulam, no? O ano kaya ginagawa nito para nababaliw yata ito, no? So, pero sa isip mo, pwede ka nag-pray in the Spirit o nananalangin ka. No, Holy Spirit, kubiran mo ako ng iyong kapangyarihan na hindi ako magkasala, hindi ako magkamali sa akin gagawing pagkapasya. Kasi mayroon kong gagawing malaking decision ngayon, samahan mo ako. So we have the power. So yung anointing ng Holy Spirit magdudulot sa atin ng kapangyarihan. But you will have power when the Holy Spirit has come on you and you will be my witnesses. Kaya po nahirapan ng maraming mag-witness or mag-share ng testimony, maybe because hindi aktibo ang Holy Spirit. Pero pag atin po inactivate ang Holy Spirit sa buhay po natin, nagugulat tayo sa lumalabas sa bibig natin, ay napakagandang patotoo at salita ng Panginoon. No? Kaya kita nyo, pag aktibo ang Holy Spirit sa buhay mo, pati mag-invite, hindi ka mahirapan. Kasi hindi ikaw ang Holy Spirit ang magkukonvince. Mouthpiece lang tayo, pero ang Holy Spirit ang mangukonvince. Kaya salamat sa nag-invite, no? Salamat sa ating VIP today. Yan. So, nakakatuwa dahil nandoon yung pagkilos ng Panginoon o ng Banal na Espiritu sa ating buhay. So, the coming of the Spirit is bring you to the new level. Yan, kaya habang ang Banal na Espiritu ay talagang aktibo mong pinapakilos sa buhay mo, umaangat ang level ng iyong paglilingkod at ng iyong pananampalataya. At yung apoy ng iyong paglilingkod sa Panginoon, umaangat. Yan, kaya magod kayo. Dati parang naupo lang yan, ngayon nasa harapan na, nagpapakanta. Oh. So, ibig sabihin, nagle-leveling up. No? Dapat lahat po tayo nandoon sa pagle-leveling up sa iba't ibang pamaraan. Of course, hindi naman po lahat ay, siyempre, nasa ministry. Kasi kung lahat po tayo nasa same ministry, dito tayong lahat, no? Haba, puro. Siguro ang altar natin, ang haba, tayo sa harapan lahat. So, iba-iba ang ministry, iba-iba ang paglilingkod. No? Hindi lang naman sa ushering, hindi lang naman sa kids zone, hindi naman sa FG, no? Marami pa pong klaseng paglilingkod na meron po tayo, pwede po nating magawa. Yan. So, ano ba, minsan, nakita mo, nandiyan ka sa church, may kalat, pulutin mo.
O kaya may mga bagay na pwede nating ayusin. Kung magaling ka mag-decorate, pwede naman. Kung magaling ka manahi, pwede. No? Design ng puso mo, makatulong sa pagpapaganda ng church, manahi ka ng mga bagay na pwedeng ilagay natin dyan. Di ba? So, meron tayong pwedeng gawin ng paglilingkod sa Panginoon na actually, nasa harapan mo lang yung bagay na yun. No? So, kung ano yung galing mo, pwedeng magamit yan. Lalo ngayon, magpapasko. Mag-celebrate na ng Christmas, Berber. Kung magaling kang gawa ng mga decoration, simulan mo na ngayon. Bago lumabas si Jose Marichan. Di ba? Unahan mo na. Sige, ito target ko. Itong bandang October, maggagawa ko ng pang-decorate. No? Itutulong ko sa simbahan. So, may mga ideas tayo na pwedeng magamit. Pero of course, kapag ang banal na Spirit nasa iyo, hindi mahirap yan kasi nandoon yung conviction, nandoon yung inspiration, nandoon yung matinding pag-i-encourage ng Holy Spirit sa buhay natin. Sabi nga, now is the time when we celebrate the abundance of the Lord's provision as well as position ourselves for multiplication and increase. Yan. Sabi po ng iba, ito pong buwan nito ay buwan ni Marvin Agustin. Sa Facebook, no? So, pero sa atin po, ito po ay ghost thing, no? Gusto po nating bigyan diin yung kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Halimbawa, sa BG, nararamdaman niyo ba yung pagkilos ng banal na Espiritu? Habang kayo nag-BBG, habang kayo ay nagsisharing, yan. So sa bahay po, sa tahanan po ba, nararamdaman natin yung Holy Spirit nandyan. Yan. Kahit sa trabaho mo, kahit saan ka nandoon, dapat naramdaman natin ang Holy Spirit ay sumasa atin. In Acts chapter 2, verses 3 to 4, Gawa 2, 3 hanggang 4, and they saw tongues like flames of fire coming to rest on every one of them, and they were all full of the Holy Spirit and were talking in different languages as the Spirit gave them power. Kaya nga, maging yung hindi mo lingwahe, dati hindi mo lingwahe, pwedeng ilagay ng Lord sa iyo yung lingwahe niyo. Halimbawa, hindi ka naman sanay nagsasabi ng thank you. Ngayon, marunong ka na mag-thank you. Marunong ka na mag-appreciate. Marunong ka na mag-recognize. So dati, hindi ka marunong magsabi ng I love you sa magulang mo o kapatid mo. Ngayon, kaya mo na magsabi ng, kasi hindi mo language yun. Ngayon, nagiging language mo na. Ngayon, dati hindi mo kaya sabihin sa katabi mo, ang gandang-ganda mo ngayon. Ngayon, kaya mo na. O, di ba? Subukan nyo nga. Pag lalaki naman, sabi mo pogi. No, di ba? Yung dati, hindi ka palangiti. Ngayon, palangiti ka na. So, meron ka nagagawang sambagay, no? Na kung saan ay, wow, galing, no? Nagagawa ko na ito. Dati hindi ko nagagawa ito. Para sa akin, corny-corny nito. Pero ngayon, wow, ang sarap palang sabihin yung word na thank you. Salamat. Oh, sabihin mo sa mentor mo, thank you. Sabihin mo sa kabiji mo, thank you, kabiji. Yan. Thank you. Yung word na thank you, napakahalaga niyan. Napakasarap sabihin ng salitang thank you. And I love you with the love of the Lord. Ayan. Di ba? So, salamat sa Lord kasi may mga lingwahe tayong dati hindi natin nababanggit, ngayon nababanggit na natin. Dati hindi mo lingwahe na, friend, sama ka naman sa akin sa church. Dati ang sinasabi mo na sa friend mo, friend, walwal tayo. Mall tayo. No? Pero ngayon, kaya mo na sabihin, friend, sama ka naman sa akin sa church. Hindi mo lingwahe, naging lingwahe mo na. No? So, yung iba't ibang lingwahe, marami yan. Pwedeng hindi ka naman kapampangan, naging natuto ka, biglang nagod ka, habang napipray ka, nakapampangan ka. May Kenny, no? Wo. No? Wo. So, makita natin, yung power ng Holy Spirit, yung imposible, kayang maging imposible. No? Kaya nakakatuwa, ang sarap i-feel. Kaya po yung mga nag-encounter, paglabas nyo na encounter, nag-change po kayo kasi doon yung nakita yung value, yung meaning ng Holy Spirit.
Kaya nung paglabas yun, natanggap niya yung Holy Spirit, nag-change eh. Dati, yun sabi nga natin, no, ang dami mga pagbabago. Yung mga tahimik, pagtapos sa encounter, ang ingay. Kasi doon yan na naramdaman na pwede naman palang i-release, i-express. Pero sabi nga, iba-iba ang manifestation. Meron naman dati ang ingay-ingay na nag-encounter, naging medyo finesse. Itago natin sa pangalang, wag na. So, amen. So, nakita natin, wow, ang galing-galing na lang. So, the Holy Spirit gives you power to be a witness. Yan. Kaya kita mo, maging buhay po natin, pag tayo po ay nasa Panginoon, Banal na Espiritu nasa atin, pati yung ating character, attitude, pati yung itsura natin nagbabago. Katabi mo, lumiwanag yan eh. Tignan mo. Dati ang kulay niyan, alam mo, pag tinitingnan mo, kulay toyo. Kasi laging may toyo. No? So, yung katabi mo, laging parang bitter. Ngayon, kita nyo, ay, iba na, better na. Dati bitter, ngayon better na. Wow! Amen! Woo! Di ba? Dating bitter, ngayon better na. So, dating peanut bitter. Okay, so, nagiging malupit na witness ang mga disciple nang ma-filled sila ng Holy Spirit. Ayan. So, nandoon yung, nagiging malupit na witness. Sometimes even, hindi ka pa nga masyado sa salita eh. Naramdaman na yung impact, naramdaman yung banal na Espiritu sa buhay mo, yun ang kakapagbigay convincing power sa atin na yung mga tao sa paligid natin makonvince na pumasok. No? Kaya nga gusto mo maging malupit na witness, kailangan po natin ng anointing ng Holy Spirit. Lalo po sa atin, since tayo po nag-start, no, ang vision po binigay na doon sa atin ay matindi. Anointing ng multitude. No? Kaya yung katabi mo dapat mag-ready kasi kailangan po natin ng marami. Why? Kasi nga multitude, ito po, parating na mga kaluluwa. No? Ayan po. No? Siyempre, hindi kakayanin ng ilang mentor yan. So, kailangan may katuwang po tayo. So, may anointing po ng multitude. Kaya hindi nakakapagtaka, nagulat kayo, bigla nadadagdagan tayo. No? Ngayon nga, pag ikaw ay nawala ng 3 buwan, pagbalik mo, magulat ka, parang hindi ko nakilala yung mga tao. No? Meron mga nagpatoo sa atin, nagulat sila kasi ang dami nilang hindi kilala. Because God is good. No? Napakabuti ng Panginoon. Noong nakaraang anniversary, nakaka-touch, nakaka-bless kasi marami po tayo nadagdag na prime leaders. So, ibig sabihin, may dagdag kami makatuwang ni Pastora sa pagtupad ng mga pangitain ng mga vision natin. At the same time, ay mapaunlad pa yung ating gawain sa lugar na ito. So, by the way, this coming September, ang ating pong SOB GMA ay magsa-celebrate ng ika-2 taong anibersaryo. Okay? Kung tayo po ay 20 na po tayo, sila po 2 na po tayo. Hindi ko lang alam kung ipon challenge. So, okay. So, kaya nakakatawa, imagine mo, magdadalawang taon na palang ating GMA. Wow. Amen. So, puri ng Panginoon na tayo po ay actually, yung pong GMA ay marami din po tayong mga bagong uma-attend doon. Okay? So, meron po tayo isang kapatiran doon, nag-birthday siya, ginamit niya yung birthday niya to invite friends sa church. So, nung in-invite niya yung mga friends niya sa kanyang birthday, doon sinelebrate yung birthday niya, hanggang ngayon po yung mga in-invite niya, nagpapatuloy. Ibig sabihin, ito yung sasabi natin, no? Ang gagawin lang po natin mag-invite. Pagdating dito, bahala ang Holy Spirit na kumilos sa buhay ng mga tao. Bahala ang Lord na mangusap. And
Alam po natin, confident po tayo na kung saan kapag pumasok sila sa church, maramdaman nila yung presensya ng Espiritu, babalik at babalik sila. No? Kagaya ng katabi mo, minsan lang naimbitahan, ngayon, eto po, regular na po nating kasama. No? So, pangalawang dapat natin download para manatili yung apoy ng paglilingkod sa Panginoon, bukod sa anointing of the Holy Spirit, pure heart. Sabi niya nga po, pure heart. Di ba? Sabi nga po doon sa awitin, di ba? Pusong dalisay. Ang ating niling sa Panginoon, pusong dalisay. Kasi pag pure po ang heart natin, no, ang gaan-gaan ng buhay. Pag ang puso natin ay pure, totoo ka din magmahal. Totoo ka din magmalasakit. Totoo ka din na kung saan sa bawat sabihin mo, totoo yan. Kasi pure ang puso natin. Sabi nga sa Matthew chapter 15 verses 8 to 9, Matthew 15, 8 to 9, o kaya Mateo 15, versikulo 8 hanggang 9, sabi dito, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." May mga tao daw po kasi nagpupuri sumasamba sa Diyos, pero hindi tama ang puso. Kaya nangyayari, paglabas ng church, ang bigat pa rin ng pakiramdam kasi nga hindi pure. Alam ng Lord kapag pure ang puso natin. Alam ng Lord kapag yung pagpupuri natin, pagsamba sa Kanya, ay katanggap-tanggap sa Kanya. No? Kaya, sabi nga, wala tayong matatago sa Panginoon. Kaya, dapat meron tayong pure na puso. Totoong puso na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. No? Ito po yung ating patuloy pong pinapanalangin. Na bawat isa po sa atin, bigyan ng Lord ng pure heart. Na sa bawat pagkikita-kita po natin, maramdaman natin yung totoong puso. No? Kaya pag may pumasok dito, bago pa lang, maramdaman nila, yung mga tao doon, totoong puso. Sabi nga, merong nagtanong minsan, totoo po bang ang tao galing sa alabok? Sa creation, alabok. Sabi ng isang theologian, yes, totoo yun. According sa Bible. Tayo ay galing sa alabok. Kaya kita yung pag naglilibing tayo, alabok sa alabok. Galing sa alabok, babalik din sa alabok. Sabi niya, kung ang tao po, lahat ng tao po ay galing sa alabok, bakit yung kapitbahay ko plastic? Ano po tawag doon? Saan po sa yari? No? Sabi ng theologian, yari tayo dyan. Di ba? Kung doon lahat ng tao ay galing sa putik o sa alabok, bakit may liminito na plastic? Di ba yung katabi mo? Saan yari yan? Yari tayo dyan. Yan. So, doon pala, hindi ka na makatingin, parang takot ka na. No? So, okay. So, kailangan po natin ng totoo. Dapat totoo po tayo. Meron po dito, sabi niyo, when your pastor finds out, you keep reading the truth, but you still change it because it is not what you want it to say. No? Marami kasi, daming nagko-confess, nakakailang lapit na sa altar, magtumanggap, siguro makakasal, 12 ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi mo po kailangan padamihan ng pagtanggap eh. Isang pagtanggap lang enough na kung totoo. Kaya ito, ang ginawa ng pastor, hindi na sapat yung haplas ng langis eh. Kaya ang ginawa niya, buhos na ng langis, oh. Kaya nga iba, sabi nga, this coming 25-26, we have encounter, victory retreat. So merong iba, nakaka-4 na victory retreat na. So, amen. So minsan nag-usap-usap kami mga pastor, kasi nga, pinag-aaral namin eh. Kung yung result ng victory retreat. Merong iba, sabi ng isang pastor, meron akong member, 3 beses nag-retreat eh. Sabi niya, sa akin pastor, 4. Sabi ng isang pastor, akong po kinausap ko na po yung mentor. Pakisabi mo sa mentee mo, hindi niya kailangan umulit ng victory retreat. Babayad ka pa ng registration. Papagudin mo pa yung mentor mo. Yung lecturer, papagudin mo pa. Huwag ka nang umulit. Isa lang ang sagot dyan. Magbago ka na lang. No? Yung pagbabago, wala namang bayad.
Ang kailangan lang, isa puso. Tama. Kaya nag-usap kami, oo, maiwasan na natin paulit-ulit ng encounter. Kasi minsan, yung encounter, sinasagot ng mentor. Pagkatapos, ilang buwan lang, lumuluha yung mentor. Pero kung yung isang retreat lang, victory retreat, tapos nagbago at gumanda yung, wow, ano yung pera? Pero yung 4, 5, ang sagot lang doon, hindi na victory retreat. Magbago ka na lang. Amen. Amen. Okay, tanggapin mo na lang ang walang espiritu. Yun, solusyon doon. So, some are free from sin. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Yan. So, makita po natin dito, although sinabi doon, tayo po ay hindi na under ng law. No? Pero nandun pa rin po, meron pa rin po tayong standard na sinusunod ayon po sa sinasabi ng salita ng Panginoon. No, marami po ngayon pinag-aaway yung law and grace. No? Ang Old Testament daw ay malupit. Yan. So, yung Yahweh daw malupit, kaya hindi talaga siya God kasi malupit. You know, ang dealing po ng Lord magkakaiba. Okay. Baka nababasa niyo po yun. Ito pong side ko po bilang pastor niyo. No? Sa manggulang, iba-iba po ang dealing natin. Nung bata, paano niyo dinidisiplina ng bata? Salita, no? Then, pag lumalaki, nagcha-change. Di ba? Ngayon, depende ang dealing po natin kung ang anak mo ay madaling makorek, madaling mapagsabihan, iba ang dealing. Sa Old Testament, sobrang tindi ng mga tao. Nagpakita na ng himala, hinati ang dagat, konting nalingat lang, balik na naman sa dating buhay. Yung ahas, yung kutungkod, nagiging ahas. Yung ilog naging kulay pula, naging dugo. Tapos, nagpakita ang Lord ng himala. Wow! Pagkatapos, ilang panahon lang, magbago na maisip ng mga tao. Kaya, ang dealing doon, matinding disiplina. Kaya, nagbigay ng ang Lord ng matinding disiplina. Pero pagdating sa New Testament, sabi niya, nag-change naman ang Lord ng dealing. Okay, ginamit ko na to, ito na sistema. Ngayon, magpapakita ako ng visual aids through Jesus Christ. At ang bibigay dito ay grasya, grace. Di ba? So, meron din sinabi ang Biblia na hindi ako naparito para sa kapayapaan lang. Narito na ako para sa tabak. Ibig sabihin, nandun pa rin disiplina. Ang pagmamahal, ang disiplina ay bahagi din ng pagmamahal. Iba po yung disiplina sa kalupitan. Amen. So, kaya mga natin, talagang yung dealing ng Lord, nag-evolve din siya, and ngayon, binigay niya ang grace. Kasi kung yung dealing niya noon, dealing pa rin ngayon, sa tingin niya, may tao pa sa loob ng church. Kasi noon, pag nagkasala ka, tigok. Pati pamilya. Ang matindi noon, nagkasala yung tatay, buong pamilya, kasama. Kaya nga, ipagpasalamat natin dahil nasa sesyon po tayo ng biyaya ng Lord. Intindi ng kanyang biyaya, pagkapatawan ng Lord, pero hindi po dapat abusuhin yon. Dapat yon i-take advantage. Lord, thank you for your grace. No? Salamat, no? Gaya nga ngayon, makita natin, ang mga nangyayari sa paligid ngayon, bulto-bulto na mamatay, hindi pa isa-isa. Pamilya, maramihan. Kaya nga, every time makikita mo yung pamilya mo, Lord, thank you. Ligtas po kami lahat. Thank you, Lord, sinipon lang yung anak ko, pero eto, kasama ko pa rin. Diba? So, makita natin, ang dami natin pwedeng pagpasalamat. Kaya nga dapat, tayo po ay sin is no longer our master. For we no longer live under the requirements of the law. Instead, we live under the freedom of God's grace. Yung freedom ng God's grace, ito po ay dapat lalong magdala sa atin, lalong lumapit sa Kanya, lalong i-acknowledge siya, lalong i-appreciate ang Lord. So sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 20, "Here I am, I stand at the door and knock." Siya'y kumakatok sa puso natin. Lalo po sa panahon ito, makagulat tayo, ang bilis ng panahon.
Katatapos lang natin July, ito namang August, malapit na naman tayo matapos sa August. No? Nagmamadali ang bawat araw. Kaya kung babagal-bagal tayo, parang maiiwan tayo. Kaya kapatid natin paligid, sa pamilya lang natin, sa tingin mo, ilan pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon? Pastor, kinukulit ko pero ayaw Hindi, huwag ka mapagod, pag-pray mo lang. Una, ayusin mo yung testimony mo, then ipag-pray mo. Kasi kailangan nakikita sa atin yung pagbabago. Mahirap mag-convince, wala ka naman nagbago sa iyo Bangs lang nagbago sa iyo No? Ang nagbago lang, sisimba ka, pero ganun pa rin. So dapat nakikita sa atin yung isang magandang halimbawa, para makonvince, nakapagpabago nga ng buhay. Di ba? Ang lumapit sa Panginoon. So, pangatlong apps is prayer. Of course, dapat nandun po tayo sa mataimtimang panalangin, lagi natin na-acknowledge yung kapangyarihan ng power. Sino po dito, aminado kayo sa kapangyarihan ng panalangin? Yung marami nang sinagot sa panalangin nyo. Amen. Amen. Of course, sa panalangin, meron din naman po hindi sinasagot. Di ba? Sabi natin, yes, no, wait. Yes, kasi ngayon na. No, hindi makakabuti sa atin. Wait, kasi ako ang nakakaalam ng timing. Kasi pag binigay ko na sa iyo ngayon yan, mali ang timing. Halimbawa, 6 years old ka, bigay na ba ng Lord sa iyo mapapangasawa mo? Di ba? Kaya nakita niyo yung mga minamatch lang na magulang sa mga ibang tinatag nating group of people. Imagine mo, mapapangasawa mo, pagtanggal mo ng gano'n, mapapaiyak talaga Oo. Yung parang ikaw nung dinedicate ka, wala ka namang choice. Hindi ka naman kasama sa pamilya ng ninong at ninang, kaya nung lumaki ka, wala kang choice. Ninong mo yan, ninang mo yan. No? So mga natin, we need prayer. No? Sa mga lalaki, hindi po nakakalis ang pagkalalaki ang panalangin. Actually, real men pray. You know why? Kasi tayong mga kalalakihan, tayo po ang pari ng ating sambayanan. Sabi nga sa mga kasulatan. So tayo po supposed to be spiritual leader ng ating tahanan. Kaya nakakatuwa kapag nakakita po tayo ng mga kalalakihan nasa loob ng church. Kaya mga kalalakihan po natin nandito, palakpakan po natin yan. Di ba? Kasi noon, ang mga lalaki kasi pride tayo, no? Hindi, kaya ko na i-handle ang aking pamilya. No? Hindi ko na kailangan yan. Kaya ko naman. Hindi, totoo po. Sa totoo lang. Lalo po tayo dapat lumapit sa Panginoon. Dahil ang bit-bit po natin ay ang ating buong pamilya. Nakaatang sa ating balikat, ang isang responsibilidad na dapat ang pamilya po natin ay ilapit natin sa Panginoon. Kaya nga po ang declaration, di ba? But as for me and my house, we will serve the Lord. Meron daw po tayong two types of people in the world. Una, those that run from God, and another one is those that run to God. Okay, sino po kayo dyan? Those that run from God or those that run to God? Okay, dapat dito po tayo sa those that run to God. Hindi yung tumatakbo tayo palayo sa Diyos, dapat tayo po yung tumatakbong palapit sa Diyos. Lalo po tayong lumalapit sa Diyos. And of course, lastly, dapat ma-download po natin yung sure goal and motives. Meron tayong sure goal at tamang motibo. No? Bakit po tayo nagsisimba? Dapat mariwanag po ang goal natin. The reason why we're here is to thank the Lord, to serve the Lord, at mapangiti po natin siya. Kaya kung maayos po yung ating motibo and goal, wala pong madi-discourage, wala pong dapat ma-stumble. No? Halimbawa, kita nyo yung itsura ng kumakanta. No? Yung suot niya parang hindi bagay. No? Hindi ka madi-distract. Kasi ang purpose, kaya ka narito, is to worship the Lord. Okay? Hindi ka man mabati ng katabi mo,
nagkataon lang, baka may pinagdadaanan yan. Pero kung malinaw ang focus mo, nandito ako para magsumamba sa Panginoon. Hindi para ngitian, hindi ako para maghanap ng ngiti. Ngayon, kung hindi ka nangitian, hindi ka ngumiti. No? Di ba? Pag hindi ka nangitian, ngitian mo. Kung hindi ka nabati, ikaw bumati. Di ba? Kasi naghahanap ka ng bati, ikaw ba marunong bumati? Kaya dapat ganun at ating pong goal, attitude natin. We're here kasi gusto po nating sambahin ng Panginoon. You know, may mga tao nga, sabi nga, may mga taong na-hurt, no? Sa loob ng church. Church hurt, if being hurt by church causes you to lose faith in God, then your faith was in people, not in God. Kasi yung katabi natin, hindi pa naman perfect yan. Binabago pa patuloy ng Lord yan. Under construction pa ang life niyan. Tayo po lahat, under construction pa ang buhay natin. May mga flaws, may mga weaknesses pa rin po tayo. Pero kung maliwanag po sa atin, the reason why we're here is to worship the Lord, mapangitian Lord, paglingkuran ng Lord, and narito tayo para ibigin din ang kapwa natin. Ibig sabihin sa pag-ibig na yan, may malawak tayong pangunawa. Siguro kaya ganito siya kasi may pinagdadaanan siya, baka may problema siya. Lord, ano man po pinagdadaanan niya, mga problema niya, Lord, tulungan mo nga po siya. Amen. Ganun dapat yung ating laman ng puso natin, yung attitude natin. Kaya nga kung kayo po, halimbawa, na-hurt po kayo sa church, no? Normal lang po minsan, kahit sa buong pamilya sa loob ng bahay, nagkakatampuhan, minsan di nagkakaintindihan. Pero ang pamilya, dapat binabalikan. Amen. Dahil ayon sa gusto mo, ikaw ay bahagi ng pamilya. Dugo ay dumadali sa iyo, ay dugo galing sa magulang mo. Nakakalungkot, ano? Maging sa Olympic, no? Nawala yung napakagandang naging resulta ng pagkapanalo ni Carlos Yulo. Kasi na-focus ngayon doon sa awayan ng nanay, yung girlfriend, masyadong hinighlight ng media yung issue yun, samantalang supposedly dapat ngayon pinapasalamatan natin si Carlos Yulo dahil nagbigay siya ng 2 gintong medalya sa Pilipinas. Di ba? Yung bang dapat ibigay mo na itong season na ito, season na kung saan appreciation, season para tingnan yung positibong bagay. No? Parang halimbawa, sino ba dito may mga chat group kayong pampamilya? Di ba? Maganda po yun. Pero meron po akong gustong i-ano sa inyo. Pag may naglagay ng sambagay na ikinatutuwa niya, hayaan niyo muna yung moment na yun. Halimbawa, sa magkakapatid, nilagay doon, yung anak ko, natutuwa ko, nagkaroon siya ng honor. Ang gagawin kagad, di ba? Yung anak ko mas magaling, 3 medalya. Ano to, paligsahan? Minsan nga sa magkakapatid sa amin, no? Sabi ng kapatid ko, ay, ang taas ng BP ko ngayon. Mamaya sa kapatid, mas mataas ang BP ko. Ano ito, pataasan ng BP? Pati pa sa BP, kompetisyon? Kaya minsan sinausap ko, sabi ko sa kapatid ko, di ba pwedeng bigyan natin ng bawat moment? Ang bawa yung sa kapatid ko, nireport niya doon, i-retake the Lord kasi yung anak kong ito ay na-recognize sa school. Hayaan niyo mo nang i-enjoy natin lahat yun. So sumunod, saka ka naman, susunod na araw, ikaw naman, hindi ka pa, kalalagay lang, pinatungan mo kagad, yung ano ko, 2 medal. Ang matindi din yung isa, yung anak ko, 2 boyfriend. Matindihan to, di ba? Kaya nung ganun, papataasan ng BP, sabi ko, inyo na mataas ang BP? Sa akin, prayer na lang. No? Sabi ko, pati ba naman karamdaman? Pataasan tayo. Yung sugar niya, 250. Yung isa, 200. O di ako na 300. Matapos ng usapan. So, wag ganoon. Pag may pamilya na tayo, bigyan natin ng season, ng moment naman na enjoy sa mga lola. Pag naman yung isang apo, dumating dyan, yung nanay, lola, yung apo mong ito, ang taas ng grade. Huwag niyo naman sabihin, meron kasi mga lola, may nakatirang apo, di ba?
may dumating na apo, yung nanay, Nay, yung apo nyo, congratulate nyo, ang taas ng grade. Sabi ng lola, ay, si ano nga, nakatira sa kanya, ang taas din ng grade, wag ganon. Di ba? Nire-report lang. Walang kompetisyon. Tama. Okay. Maganda, positive lang. Tama. Okay. So, kahit sa church, kaya po tayo, ginagawa po natin sa church, mabati ang mabuti. Hanggat maaari yung mga may recognition na inyong maibibigay sa amin, nilalagay na po natin, pinopost na po natin. Yun po yung maabot lang na aming kaalaman. Pag hindi po namin i-post, sabihin, hindi po nakarating sa amin yung ulat na yon o yung balitang yon. So, we try our best na ma-acknowledge natin, ma-recognize natin yung mga gagraduate. Halimbawa, si Ram, nilagay natin, di ba? Siya po ay naging Miss Universe ba? Miss Universe si Ram. Meron siya naging award, no? Tapos next week yata gagraduate si Sarina. Sa Wednesday. Oo. Na-excite yung mentor kasi nung Wednesday, baccalaureate pa lang pala eh. Pero yung mentor talagang yung pala baccalaureate pa lang, Wednesday pa lang pala graduation. So gusto po nating ma-practice yung mabati ang mabuti. Doon po tayo sa mabati ang mabuti. Huwag yung hanapin ang mali. Kasi mas masarap ang buhay pag positibo ang ating pananaw. Pag positibo ang ating isipan, at marunong tayong mag-recognize, at marunong tayong tumingin, wow, nakikicelebrate po tayo sa nakakatanggap ng katagumpayan at pagpapala. Amen? So, kaya nga sabi nga, don't preach, nawala. You don't preach the gospel to make yourself known. You preach it to make Jesus known. No? Halimbawa, ako po, hindi po ako nandito para akong sumikat. Hindi po. Dapat si Lord pong pasikatin po natin. Sa buhay po natin, pasikatin natin si Jesus. Yung mga tumutugtog na ito, hindi kayo ang dapat sumikat si Jesus. No? So, yun dapat ang motive natin. So, kaya nga mga kapatid, sabi nga, walk like Enoch, worship like Abel, work like Nehemiah, weep like Jeremiah, obey like Abraham, lead like Moses, pray like Daniel, win like Paul, live like Jesus. Makita po sa atin si Jesus sa ating buhay. So, now, para manatiling apoy, connecting po tayo. I-connect po natin, download na that application. Una, anointing of the Holy Spirit. Manatili po tayo may pure heart. Keep on praying. At tayo po ay magkaroon ng sure goal and motives for keeping on fire to the Lord. In Jesus' name, Amen. Tayo po lahat tayo tamaya. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Magpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas
aking puso ay nananahan. Magpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Isa pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, muli kami po'y pinaalalahanan mo, binigyan ng direksyon, kinorek, Panginoon, sa mga bagay na hindi po namin nagagawa. Thank you, Lord, kasi lahat pong ito, tinitinan po namin bahagi ng pagmamahal mo at pagmamalasakit mo sa amin. Minsan, masakit makorek, pero sa ikabubuti po namin pa, tinatanggap po namin. Lord, salamat dahil napakalawak ng iyong pagmamahal, napakalawak ng iyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, nawa po yung pag-ibig mong ito ay maibahagi din po, ay paramdam din po namin sa aming kapwa. Sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon, lalo na makilala kung anong klaseng pag-ibig meron kayo, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin po namin, bigyan mo kami ng pusong dalisay. Kaya, Panginoon, sa aming pong paghayo, Panginoon, paglisa sa lugar na ito, aming pong muling dalangin, Lord, bigyan mo kami ng pusong dalisay. Dalisayin mo ang aming puso para maging totoo kami sa lahat ng aming gagawin. Walang mahirap, walang mabigat na bagay na gagawin namin. Kasi ito po'y bunga ng pagmamahal, ito po'y galing sa puso namin, Panginoon. Kaya ng Lord, huli po, ito pong aming panalangin. Dalisayin po ang aming puso. Pusong dalisay ang aming nais. Naligayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Naligayin mo, Diyos, para sa akin. Isang puso tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y
walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parang ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, naligayin mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, naligayin mo Diyos para sa akin. Isang puso na ba na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan, ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong taba na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan, ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Puso na ba na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso tinitibok na ika'y parangalan, ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. So baka mo nga po yung katabi mo and sama-sama po natin. Bless ang bawat isa. May the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace. More favors, more blessing. And tanggapin po natin ang bukas sa pintuan ng pagkapala na binigay sa atin ng Lord. Ngayon sa mga araw na darating at sa mga atin na kapuspusan ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, everyone. God bless you again. To God be the glory.